Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine at hindi pa din natatapos ito hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ito noon pang 24 ng Pebrero noong taong 2022. Sa pagpasok nito sa ikalawang taon, tila mas pumapabor ang mga nangyayari sa bansang Russia. Marami ring mga eksperto ang nagsasabi na ang tatanghaling panalo sa nalalapit na pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansang ito ay walang iba kundi ang Russia. Ayon sa ulat ng Reuters noong nakaraang Huwebes lamang, ang puwersa ng Ukraine ay kasalukuyang nakakaranas ng masaklap na realidad. Nauubos na kasi ang kanilang mga sundalo maging ang mga ammunitions na kanilang gagamitin laban sa Russia. Inamin ng isang platoon commander na may alias na Tiger, kakaunti na lamang umano ang kanilang mga sundalong humaharap sa puwersa ni Vladimir Putin. Karamihan kasi sa mga ito ay napaslang na, habang ang ilan ay nagsiuwi na lamang sa kanilang mga pamilya dahil sa katandaan at ang iba naman ay napilitang umalis sa serbisyo dahil naman sa pagkakasakit. Dahil sa mga malalang pag-atake ng puwersa ng Russia na sinagupa ng puwersa ng Ukraine sa Eastern Front, maraming mga sundalong nagbuwis ng buhay. Bukod din kasi sa pinsalang dulot ng gyera, isa pa sa nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga sundalo ng Ukraine ay ang nagyayelo nilang pahingahan na kung minsan ay nagiging putik naman sa sobrang init. Marami sa mga sundalong hindi ito kinakaya at nagkakasakit kaya sapilitan silang inaalis sa serbisyo upang magpahinga. Ang panahon umano sa bahaging iyon ng Ukraine ay madalas na inuulan tsaka biglang kumakapal ang nyebe at muli na namang uulan. Sa tuwing magkakasakit ng mga sundalo bunsod ng masamang lagay ng panahon ay wala din namang maaaring pumalit sa kanila kaya ang ilan ay napipilitan pa ring sumabak sa gyera hanggang sa lumala ang kanilang sakit at mamatay. Sa kasalukuyan, ang maliit na bilang ngayon ng mga sundalo ng puwersa ng Ukraine ang kanilang pinaka-pinoproblemang suliranin at pinangangambahan nilang dahil dito ay tuluyan na silang matalo ng puwersa ng Russia. Sa pagpasok ng ikalawang taon ng digmaan, ang puwersa ng Russia ay mas pinatindi pa ang kanilang mga pag-atake na may hahalin tulad noong panahon ng World War I. Pinapasok ng puwersa ng Russia kahit pa ang mga delikadong mga kabundukan ng Ukraine upang umatake. Sa ngayon, gumagamit din sila ng mga makabagong drones na malaki din ang tulong sa kanila upang maging dominante sa laban. Sa nakaraang mga buwan, mas kakikitaan ng tagumpay ang puwersa ng Russia kung ikukumpara sa mga naging aksyon ng puwersa ng Ukraine. Kadalasan umano sa mga nagiging engkwentro nila laban sa Ukraine ay palaging kulang ang mga tao ng Ukraine. Kinausap mismo ng Reuters ang ilan sa mga sundalo ng Ukraine na kasalukuyang nakadeploy mula sa iba't ibang unit at sections. Ayon sa kanila, porsigido pa din sila na talunin ang puwersa ni Vladimir Putin subalit inamin nila na sa kasalukuyan ay nahihirapan silang gawin ito. Maraming mga pagsubok umano ang kanilang pinagdaraanan bukod sa matinding pag-atake ng Russia sa kanila. Ayon sa kanila, malaking bilang ng armas ang kanilang inaasahan na nagmumula sa West subalit sa ngayon ay napakabagal umano ng pagdating ng mga armas na ito. Ito ay sa kabila ng patuloy na pakiusap ni Volodymyr Zelensky, ang Pangulo ng Ukraine sa West, na padalhan sila ng mga armas sa lalong madaling panahon. Ayon din sa isang commander ng Ukraine, madalas umano na inaatake sila ng hanggang 10 beses sa isang araw ng mga grupo ng Russian Army na may 5 hanggang 7 sundalo. Hindi nila magawang magpahinga dahil wala din silang magiging kapalitan kaya ang ending, madalas ay napapatras na lamang sila habang umaabante naman ang puwersa ng Russia. Hindi umano kinakaya ng maliit na lamang na bilang ng puwersa ng Ukraine ang walang humpay na ginagawang pag-atake ng puwersa ni Vladimir Putin. Ang Ukraine ay malaki ang pagdedepende sa ibang mga bansa para sa pera at mga armas na kanilang gagamitin laban sa puwersa ng Russia. Pero gaya na nga ng aking nabanggit, nagkakaroon ngayon ng malaking problema ang Estados Unidos na kilalang sumusuporta sa Ukraine sa pagre-release ng kanilang aid para sana sa Ukraine. Kung maalala sa nauna ko ng video, tila nauubos na ang pera ng Amerika upang pondohan ang kanilang mga ginagawang pagtulong at pagsuporta sa ibang mga bansa.
Sa ngayon ay hinold ng US Congress ang request na aid ni Joe Biden, ang Pangulo ng Estados Unidos. Nagkakahalaga lang naman ito ng nasa 95 billion US dollars at ang aid na ito ay para sana sa mga bansang Ukraine, Israel at Taiwan. Subalit maliit ang tsansa sa kasalukuyan na makalabas ang aid na ito at maihatid sa mga bansang patutunguhan ito. Kaya naman marami ngayon ang nagtatanong, may tuturing pa bang reliable partner ng Amerika ngayon? Maaari pa rin ba silang pagkatiwalaan at hinga ng tulong ng ibang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas? Karamihan sa mga sundalo ng Ukraine ay nagre-reklamo na din sa mga armas na kanilang ginagamit na halos nasa 30% na lang ang maximum capacity o mano. Hindi na din nagiging sapat ang supply ng mga artillery shells mula naman sa mga bansa sa West. Wala na silang sapat na artillery upang depensahan ang kanilang puwersa. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, ang kanilang armed forces ay nasa 800,000 na lamang, habang ang Russia naman nagdagdag sila ng nasa 170,000 hanggang 1.3 milyong tropa noong Desyembre. Hindi pa kasama dito ang mga nauna ng sinasagupan ng puwersa ng Ukraine. Bukod sa mga tao ng bawat panig, nanliliit din ang Ukraine pagdating naman sa budget nila sa kanilang puwersa kumpara sa budget ng Russia. Ngayong taong 2024, umabot sa $109 billion ang pondo ng Russia para sa kanilang puwersa. Halos triple ito ng budget ng Ukraine na nasa $43.8 billion lamang. Sa ngayon ay tila nagdedelikado ang kalagayan ng Ukraine sa kamay ng Russia kung magpapatuloy ang kakulangan nila ng tao at armas. Gayunpaman, hindi pa din tumitigil ang puwersa ni Volodymyr Zelensky at patuloy na ipaglalaban ang kanilang karapatan at paninindigan. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, bakit nga ba nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia? Ang dalawang bansang ito ay matagal nang nagigirian mula nang mabuwag ang Union Soviet Socialist Republic o USSR. Sumiklab ang bakbakan noong 2014 nang mapatalsik ang pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych pagkatapos ng ilang buwan ng mga kilos protesta. Ang kasalukuyang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay malapit sa mga bansang kanluran kung saan hindi komportable si Putin. Ang mga dahilan ni Putin sa pagsalakay sa Ukraine ay walang basehan at salungat sa international na batas. Ang Ukraine ay soberanya at hindi bahagi ng Russia. Ayon sa BBC, marami sa mga argumento ni Putin ay mali o hindi makatwiran. Sinabi niya na ang kanyang layunin ay protektahan ang mga taong napapailalim sa pambubuli at genocide ng gobyerno ni Zelensky at ang layunin ay demilitarization at denazification ng Ukraine. Walang nangyaring genocide sa Ukraine. Ito ay isang masiglang demokrasya na pinamumunuan ng isang pangulong Hudyo. Madalas gumagawa na lang ng kwentong walang basehan para magawa ang nais niya. Nababahala kasi si Putin sa maaaring pagsali ng Ukraine sa European Union at NATO. Maraming mga bansa sa silangang Europa ang naging miyembro na ng NATO. Kung sasali ang Ukraine sa NATO, nasa bakuran na raw niya ang banta, kaya nais makuha ang Ukraine para may bansang katabi at hindi miyembro ng NATO at kontrolado nila. Ngunit nakikita natin ang matinding lumalaban ng Ukrainians, maging militar o sibilyan, at hindi sumusuko kahit sa harap ng malakas na militar ng Russia. Kung may katotohanan ng lahat ng sinasabi ni Putin ay sumuko na lang sana ang bansa, maaari nilang madaling sakupin ang buong Ukraine na sinasabi ni Putin na hindi raw niya intensyon pero lalaban ng husto ang puwersa ng Ukraine. Si Zelensky mismo ay tinanggihan ng alok ng US na ilikas na lang siya at sa halip ay humiling ng mga bala at sandata upang ipagpatuloy ang pagtataboy sa mga puwersa ng Ruso. May kasabihan na ang isang digmaan, ang unang nasasawi ang katotohanan kaya mahirap malaman kung ano ang tunay na nagaganap doon. Nilinaw ng NATO na hindi ito papasok sa Ukraine at tutulong na labanan ng mga puwersa ng Russia. Ngunit sa isang makasaysayang hakbang, ang NATO ay nag-deploy ng kanilang Rapid Response Force sa mga miyembro nilang bansa sa silangang Europa upang palakasin ang mga depensa at upang mapawi ang anumang mga alalahanin at pangamba ng Baltic States sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ilang bansa ang nangako ng sandata at kagamitang militar sa Ukraine. Maaari lamang tayong umasa na ang mga Ukrainians ay makakatagal. Karamihan sa mundo ay suportada ang Ukraine maliban sa ilang bansa na mabibilang sa isang kamay. Neutral naman ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyayaring kaguluhan. Mas inaalala ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Ang pagpapauwi sa mga nais ay isinasagawa.
Maraming bansa ang nagpapataw ng mga parusa sa Russia. Sinuspindi ng airlines ang paglipad patungong Russia. Mga sports events na gaganapin sana sa Russia ay nakansela. May kilos na rin na laban sa mga bangko ng Russia. Kung nais ng kanluran at ng mga kaalyado nito na managot ang Russia para sa walang dahilan ng pagsalakay nito sa Ukraine, kakailanganin nilang magpataw ng pinakamabigat na parusa na maiisip nila upang pilitin ang Russia na iatras na ang pagsalakay. May pinaplanong pag-uusap na sa pagitan ng dalawang bansa pero nagpapatuloy pa rin ang pagsalakay ng Russia sa loob ng Ukraine. Dapat tumigil na muna ito. Pero iba si Putin kung mag-isip at mga tuwiran.